Nasayod ba mo nga kini nga gabi dili aksidente nga niya ka? Pila nagtuo nga dili aksidente nga niya ka? Ang Ginoo mo'y nagdala nimo dinhi. Kini nga tigom karon nga gabi dili ni giplano ni Chinchin, dili ni giplano ni Dinti, dili ni giplano ni Brother Siki, dili ni giplano ni Brother Boy. Ako nagtuo nga ang Ginoo mo'y nagplano niini. Og tungod kay ang Ginoo mo'y nagplano niini, ang Ginoo mo'y magapamuhat sa atong kinabuhi karong gabi og ugma sa gabi. Amen. Andam na ba mo? Naginunghungay mi sa ako ang partner, inyong Ate Gina. Kaya nga binamo og naaras mga 20. Kaya ang among pagsabot-sabot ni Chinchin katong dito siya sa Cebu, nga among himamaton ang 12 ka leader nga mga babae, nga mga young people or young adults. Unya 12 pod ka mga leader nga mga lalaki, mga batanon nga mga lalaki. Pero karon murag naa man tingali sa mga 40 o 50 ambot og naihap. And I sincerely say this, kinasing-kasing gininako nga pagsulti. Nagampo ko nga inyo kining dakpon og inyong dawaton. Nagtuo ko nga ang grupo sa mga batanon nga magakabot sa mga batanon sa butuan niya dinhi karon nga gabi. Kung dili ko mutuo ni ana, dili na lang ko muanhi dinhi. Basig adto na lang ko sa Pikas, dunay training nga ginahimo dinis butuan, nindot kaayo ilang training, pero I have been here since last night. And si Ate Gina gani dito ni siya sa first 2 nights, pero karong gabiin niya sa dinhi. Tungod kay among gituhan nga kamo nga ni adinhi mo ni pagagamiton sa Ginoo nga daghang mga batanon sa Butuan City. Og dili lang sa Butuan, bisan sa Caraga region makaila sa Ginoo. Magsugod ko, wala na ako nahatag kini nga bersikulo, so idugang na lang ni diha. Matthew 24, kay I think nagsugod diha sa Timothy, Matthew chapter 24 verses 10 to 13 and the New Living Translation. Amo ning gituohan ug amo ning gitawag nga leaders encounter, og mga leader na din ni mingon tingali ka leader di ay ko wa man koy gilid lagi. You are a leader in the making. Tingalig dili pa nimo makita imong kaugalingon nga leader ka karon, pero kinahanglan atong masabtan tanan kada usa nato gitawag sa Ginoo. Ambot kun dinhi mo kagabi o kaganiyang hapon. Kinsa ang dinhi kagabi? Isa kamot naka-attend kagabi. Hoy nindot ni kay at least naa na mo'y foundation daan sa atong pagisgutan karon. Kinsay nakahabol karong hapon dinhi? Nakahabol karong hapon. Kay bawo ko uban ninyo nagtrabaho, so karon pa mo nakaabot. Okay? Katong natudlo nako kagahapon o kaganihang hapon, kagabi o kaganihang hapon, foundational to para sa ato ang pagatun-an karon nga hapon. Kay kitang tanan gitawag kita sa Ginoo nga magmabungahon og musanay. Ang bot lang ipasabot niya na gitawag ka sa Ginoo nga mahimong leader. Dunay mga batanon nga giandam ang Ginoo nga iyang isalig, iyang itugyan diha nimo, og ikaw mo'y mangulo nila sa pagpangalagad sa Ginoo. Makaingon tingali ka na kinahanglan magani kong i-lead, kinahanglan magani kong giyahan, mang-lead na hinuong ko. That's okay, ayag kabalaka kay before ka mahimong leader, kinahanglan mahimo sa kang follower. Amen. Parehas na sa doktor. Kung gusto kang magdoktor, ang mutudlo nimo doktor. Walay makahimo og doktor gawas sa mga doktor. Parehas ra pod sa mga abogado. Kung gusto kang mahimong abogado, kinahanglan ang magtudlo nimo abogado. Kay dili ka mahimong abogado kung dili abogado ang magtudlo nimo. Dili ka mahimong doktor kung ang nagtudlo nimo dili doktor. Dili pod pwede nga mahimo kang driver o nya nagtudlo nimo dili ka balo mo drive. Pila dinhi kabalo mo drive? Isa kamot, kabalo mo drive, laki o babae. Naay mga pipila. Ang uban wala ni isang kamot. Ang akong kamanghurang anak insya di ko gusto mag-drive kay naaman ko'y driver. Iyang driver usahay ako,
Iyang driver usahay, iyang kuya. Pero sa panahon nga di nami makadrive para niya, kaamgo na siya, kinahanglan giday ko makatunog drive. But you are a leader in the making. That's why we have this leaders encounter. But I want to begin here in Matthew chapter 24, verses 10 to 13. Nag-ingon din sa New Living Translations. Many will turn away from me. Daghan daw kuno ang mubiya sa Ginoo and betray me. Grabe, di lang sila mubiya, kundi unsay betray sa Binisaya. Mo traidor pagyud niya. Unya, mubiya na, mo traidor pa, and then ingon pagyud, and hate each other. Many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. This is more than 2,000 years ago. Gitagna na ni Ginoong Hesus nga moabot ang panahon nga daghan kaayo ang ilang gugma sa Ginoo mabugnaw. The love of many will grow cold. Sulod sa milabay nga duha ka tuig, di ba nag-pandemic? Di ba nag-lockdown? Bawal mo gawas. Ambot unsay inyohang level sa inyong lockdown dinhi sa Butuan. Kami dito sa Cebu, grabe among lockdown nga gipadad-an gyud mig 200 ka mga sundalo ug ambot pila ka armored car ang gipadala gikan sa Luzon padung sa Cebu. Nya mga sundalo gyud maglibot-libot sa syudad kay ang mga Cebuano gahigulo. Bisag bawal mo gawas, manggawas man. Digi padadag sobra 200 ka sundalo gidugangan amo mga kapulisan aron lang gyud magbantay sa syudad nga walay maggawas-gawas. Ang makagawas ra katurang dunay quarantine pass. Unya kada panimalay usa ra ka quarantine pass. Ang quarantine pass pag namo sa Cebu usa ka bond paper. So inugawas nimo among ikaw it muramig mga piniriso dagko kayo kay kinahanglan makita. Kay kung wadili makita ang dakpon kas pulis o kung di ka dadon sa prisuhan ihatod kag balik sa balay. Kay bawal gyud. Kung makagawas man ko panagsa kay naa man koy quarantine pass inig drive nako sa syudad mura siya ghost town. Pertigyong mingawa sa Cebu City. Bisag adlawng dako, pilara kasakyanan, maihap ra gyud nimo sa imong kamot. Inig Kalas City sa gabi, pertinagyong mingawa. Hayag ang kalsada. Mura bitaw katong salida nga sumbi. Kung sa ganitong series nga, puro sumbi. Itong gisigig tanaw na to. Ha? Walking Dead. Kita mo anang series nga Walking Dead nga inug-adto nila syudad. Gisagbot na, although wala gisagbot ang Cebu City, limpyo hawan, pero Kalas City, wajoy motor, walay mga sakyanan, pipila ra ka buok yun, duha tulo, magdali-dali kog uli, kay base unyag sitahon ko, nya dunay curfew, nagsugod alas 10. Pag lockdown sa Cebu, bawal gyud magtigom. Napugos mi nga mag live streaming. Primerong Domingo, magatubang kog cellphone. Magtakilid pag yugo, di gani ko magatubang sa cellphone, magsigira kog istorya. Bahala na mo, mamati muna ko og dili katong amo mga kaigsuonan sa River of Life. I did not know how to preach in front of a cellphone. Dili sa yun, makiigstorya anang walay tao, mura kag buang. Kay ba mo mga igsuon, pero imong gatubang cellphone. Imong kaugalingon. But for 2 years, I learned how to speak in front of the camera. Aligri pag ito, kay wa pag yun may internet, o mo gamit kog laing cellphone, mangita kog kusog nga signal sa balay, gamitan akong tripod, akong ipasaka. Pag makadakop na og 5G signal, himuon to na akong hotspot, unya ikaduhang kamera mo ay mag live streaming. Unya magkaputol-putol man, ang akong kamanghuran nga anak mo iga, ana-ana sa cellphone na asya tripod. Putol na gani, musinya siya. Putol. Muhunong kog storya. Unya inog anak niya thumbs up, nabalik na, padayon na pug ko. For a while, excited ang mga kaigsuonan nga mamamati sa Facebook. Pero after 6 months, wa na'y magtanaw sa among live streaming. Kay pagka-October, naginahinay, nagsugod og abli, ang uban, tungod kay napriso sulod sa 6 ka bulan, murag nakabuhi, saka sa bukid, laag yun sa mga kabukiran, laag sa mga dagat, kay katong 6 months ka naka-lockdown, ingon ang gobernador, doon na gani maligo sa dagat, rakrakan og pulis. Ayaw gyud hawa sa dagat kay igo gyud kas bala kung maligo kag dagat. Di wagi maligo isog kayo among gobernador. Dili
mahadlok bisan pag taga Manila, bisag didto pas Malacañang ang muhimo og mga balaod, maghimo siya iyang kaugalingong balaod sa Cebu. Daghan kaayo, ingna daghan kaayo. Daghan kaayo ang nabugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa wala pa ang pandemic, daghan kaayo ang dasig og init sa Ginoo. Kanunay kada adlaw nagbasa sa pulong sa Ginoo. Sa wala pa pandemic, kada adlaw nagbasa sa pulong sa Ginoo. Kada buntag sayo nagampo. Kada semana mo tambong og cell group meeting. Kada Domingo mo simba. Kung dunay mga seminar o conference, sayo kaayo mo register, dili na mo hulat og deadline. Ngano man, nagkalayo man, dasig og init kay Ginoo. Pero pagka-pandemic, napaong, naluya, nabugnaw. Kay ingon ni Ginoong Hesus, in the last days, the love of many will grow cold. They used to be passionate towards God. They used to read the Word of God every day. They pray every day. They attend the cell group meeting every week. They were excited to worship the Lord on Sundays. They did not miss any training and equipping or conference. But after the pandemic, they have lost the passion. The pandemic extinguished the fire in their hearts. Doon na ba fire extinguisher din eh? Wala. Uy, kinahanglan mo magpalit og fire extinguisher kaya required na siya sa gobyerno. Ang fire extinguisher, pangpaong na og kalayo. Dili na siya mutabang pagpa-silaob o unsay another word sa silaob gani? Dilaab. Dili na makapadilaab sa kalayo, kana siya mo'y makapaong sa kalayo. And the Bible is very clear about having an active pursuit of Jesus and keep this fire burning inside of us. Si San Pablo mo ni iyang gisulti kang Timoteo, 2 Timothy chapter 1 verse 6. 2 Timothy chapter 1 verse 6. Nag-ingon si San Pablo kang Timothy, for this reason, tungod niini nga katuyuan, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of hands. Sa Cebuano nag-ingon, tungod niini, ginapahinumduman ko ikaw sa pagpadilaab sa gasa sa Dios nga naa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot. Gihagit ni San Pablo si Timoteo nga iyang padilaabon, iyang silaubon ang kalayo sa Ginoo nga naa sa iyang kasing-kasing. Listen to this. The problem with many Christians is that they are forever depending on someone to come and fan their flames. Ang problema sa daghang mga Kristiyano mao nga kanunay silang nagsalig nga dunay usa nga moabot og magpasilaob sa ilang mga kalayo. Sabta karong gabi, it is your primary responsibility. Ikaw mo ay responsible sa pagpasilaob, pagpadilaab sa kalayo sa imong kasing-kasing para sa Ginoo. Salamat sa worship leader ug sa worship team. Ginagamit na sila sa Ginoo, no? Inog worship kaganihan, nindot kayo atong worship. Nga inog lead nila sa ato ang praise and worship. Makatabang kaayo nga makapaduol ta sa Ginoo. Pero ang worship leader di man na nimo madala sa imong balay. Gawas kung magsuon mo. So pag abot sa balay, wala kay worship leader. Kinahanglan ikaw mahimong worship leader o ang imong i-lead pag worship, imong kaugalingon. Kay kung magdepende ka lang permi sa worship leader, kano sa araman siya maka-lead og praise and worship nimo? Wednesday night? Or kano sa inyong youth gathering, Friday afternoon? It will not be every day or Saturday afternoon. It will not be every day that the person is available. That's why Paul told Timothy, fan the flame. Unsa tong binisaya, ingon niya, padilaaba ang gasa sa Dios. Unsa man ang gasa sa Dios nga nato? Usa nga gasa nga niya nato, ang gasa sa kaluwasan. Dapat dili na mapahong sa atong kasing-kasing.
Salamat sa mga worship leaders. Salamat sa atong leader kung doon na kay cell group leader. Mutabang na sila nga magmadasigon ka, magmainiton ka. Pero ang pinakauna nga responsible nga mudasig sa imong kaugalingon, ikaw mismo. Kay dunay panahon usahay imong leader dili available. Kay siya pod nagkinahanglan pod og pagdasig. Dunay panahon usahay nga ang worship leader dili nimo makit-an para kantahi ko bi or tabangi ko bi mangantat ang duha. There will be times dili siya available. So dapat ikaw kabalo ka mo dasig sa imong kaugalingon. Kay usahay mo atubang tag mga problema labi nagbuwagan kag uyab. Paong ang kalayo. Imbis mo simba, tuwa, asa niya ito ni sakag bukid kay naghinoktok og nagpamalandong kay naguol pag-ayo perting hilak. 5 na may katuig. Nakakita siya mas gwapo. Lalaking dako ni hilak. Kaya yung gilahakan, iyahang boyfriend nga nakakita laing lalaki. Muna ingon si Jesus, unless a man be boy again, he cannot enter the kingdom of God. Ay, wala mo kakuha sa joke. Wala na sa Bible. Pero para to sa mga na in love o parehas niya lalaki. Salamat sa atong mga leader, but you need to understand, you are responsible to fan the flame in your heart. Ang pagpasiga sa imong kalayo dili responsibilidad sa worship leader lamang, dili responsibilidad sa imong leader or sa imong head servant. Ang responsibilidad sa pagpasilaab, sa pagpasiga, sa pagpadilaab, sa kasing-kasing para sa Ginoo, atoa kining responsibilidad. Napaba mo diha? So karong gabi I will be sharing with you 5 keys to keep the fire of God burning in your life. 5 practical ways, or you can call it 5 keys, 5 kasusi aron nga ang kalayo sa Dios nga niya sa atong kasing-kasing dili mapaong. Ambot kung pila ninyo dinhi napugos ra kag anhi, dili gyud nimo gusto nga moare. Gipugos ra ka. Gingnan ka sa imuhang leader pag di ka mutunga, ako kang ilisan. Uy, nahadlok man. Mutunga ko ati, mutunga ko ati. O mutunga ko kuya. Pag di ka mutunga, wa kay sweldo. Kay basig ang nagpugos nimo imong amo nga taga EGF. Pag di ka mutunga, wa kay sweldo o wa kay bonus. O tingali ang nipugos nimo imong asawa, pag di ka mutunga, di kumdog nimo krong bi. Outside di Colombo. Di na lang ko mangutana kung kinsa nato ang niya dinhi, niya ka kay napugos ka. Dapat niya ka karon kay gusto ka. Pila ninyo niya ka dinhi kay gusto nimo nga niya ka karong gabi. Isa kamot kay niya ka karon wala ka napugos, gusto gyud nimo nga niya ka karon. So 5 kayawi aron nga ang kalayo sa Ginoo dili mapalong sa atong mga kinabuhi. Number 1, avoid fire extinguishers. Okay? Likayi ang mga pangpaong og kalayo. Kay ang extinguishers, fire extinguishers does not help the fire burn, it kills fire. If you want to keep the fire of God burning in your life, you need to first identify the fire extinguishers in your life. Unsa maning mga butang or mga kalihukan nga makapaong sa kalayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay dunay mga kalihukan, doon na tayo mga ginatambungan nga mga gatherings nga kung dili ta magbantay, kana nga gathering wala ka kay balo, makapaong di ito sa kalayo sa imong gugma para sa Ginoo. So ato ning isa-isahon karong gabi kay mga fire extinguishers kini sila. Hobbies that takes you away from God are fire extinguishers. Unsay hobby sa Binisaya? Imong hilig. Pananglitan sa mga lalaki. Basketball. Kinsa dinhi ganahag basketball? Walay basketball dinhi sa campus, sa compound. Wala. Walay basketball. Naay mga basketball. Kinsa dinhi hilig mo apil og mga liga sa basketball? Ako doon ako uniformis basketball. Pero igo ra ko mutan-aw og basketball. Ako po dyan ibayad sa tanang uniforme sa among mga lalaki nga muduwa og basketball kay ni apil mig liga. Ako, igor ako tigpalakpak og singgit.
Pag abot yun sa katapusan, pildi mi, agi pa panihapon ako sila, aron dili mag-uol, kaon mig larang, tapok mi dito, 17 mi kabuk, kay uban, kuyog ilang mga asawa, napadyo yung mga anak ng uban. Bisag pildi mi, nag-celebrate mi. Basketball is good for our bodies. Physical exercise is important. But when it is already taking you away from your daily devotional, di na ka makaampo, di na ka maka-Bible reading, di na ka maka-cell group, di na ka makasimba tungod kay kapoy ka, you need to identify nga kana siya nahimong fire extinguisher sa imong kinabuhi. Dili lautan ang basketball. Ayaw lang na himo ang mas importante pa kaysa buluhaton sa Ginoo. Kaysa dihang imo na ganing himuong number 1 ang imong hobby, unya number 2 na lang ang iya sa Ginoo, kana pangpaong na, pangpatay na og kalayo sa Ginoo. The same is true with work. Work is very important. Pila ninyo nagtuong ang trabaho importante? Uy, wala ni isang kamot. Ingon tong usan ako ka amigo, doon ako noy 5 ka klase, 4 ka klaseng tao, mga estudyante, trabahante, negosyante, o kay ba mo kung sa ikaw 4? Bakante. Dili sila estudyante, dili pod sila estudyante, dili sila trabahante, dili pod mga negosyante, mga bakante. Dito ko sa Bacolod, ingon nila, ay diri Brad may ara pagid pang 5. May Ilonggo dre, ara Ilonggo. Diyan sa Bacolod kag sa Iloilo may pang 5. Ko grabe, lupigan ming mga taga Cebu. Kay sa Bacolod kuno kag sa Iloilo, hindi lang estudyante, trabahante, negosyante, kag bakante, may ara pagid bastante. Kasabot mo sa bastante? Jen, ikaw na lang pa-insindi sa ila kung ano ang bastante. Ang bastante ka ng kontento na. Wa ka mag-eskwela, way trabaho, way negosyo. Unsa pang ikaupat? Bakante. Nya bakante na bastante pag yun. Kaon ra tulog, pagmata Facebook, Instagram, Mobile Legend. Bastante kontento na gid siya sa iyang kinabuhi nga wala mauswagon, wala magmadaugon. Ang trabaho importante kaayo. Nganong importante kaayo? Nag-ingon ang Bible, the Lord will bless the works. Plural gani. Ang panalanginan sa Ginoo, mga buhat sa atong kamot. Kung ang imong kamot way gibuhat, walay panalangin nga moabot. Amen. So ang trabaho importante kaayo. Pero kung dili ta magbantay, when your work stops you or hinder you to come to church, when it drives you away from your daily devotion, when you can no longer attend your weekly cell groups, you need to prayerfully consider to change job or even change business. Ang trabaho importante. Pero kung wa na kay panahon mo tambong og prayer meeting, wa na kay panahon mo tambok og cell group meeting, wala na kay panahon mo tambong og Sunday worship, di ba dinhi kada Domingo sa hapon alas 3 na ipanimbahon? Pag dili na ka makatambong sa panimbahon, kining mga 4 greatest meetings tawag nato niya na 4 greatest meetings. Ang first meeting is prayer. Kanang ikaw personal magpray kay magkigmit man ka sa Ginoo. Okay? That's the first greatest meeting. Kanang imuhang prayer life. Ang second, kanang imong cell group meeting. Ang third, kanang imuhang Sunday worship celebration, kanang Domingo sa hapon nga musimba. Ang ikaupat, dunay mga training and equipping. Pananglitan, kining atong gihimo karon, this one falls under the training and equipping. Naay mga panagsa, mga scheduled nga talagsaon nga mga gathering, pag dili nimo na matambungan kanang upat, mo na'y sinugdanan nga ang imong kalayo mag-anam-anam og aop. It will drive away the fire of God in your heart. It's okay that you are surrounded with people in your workplace who are not on fire for God. But if they are your only source of fellowship, then you will have problems. Kamo nga, wala pa'y trabaho, unya mga-apply mong trabaho. Di ba, interviewon man mo? Sa di pa mo dawaton sa trabaho.
before mo interviewon, ikaw mo'y una mo interview. Kana mo interview nimo pangutana. Ang imong pangutana niya, required ba ko mo trabaho og Domingo? Pag moingon gani og oo, dili na para nimo nga trabaho. Kay pag Domingo dapat walay laing dalan nga abli para nimo. Ang dalan ra gyud nga abli inig ka Domingo dalan paingon sa pagsimba sa Ginoo. Dunay 5 ka trabaho nga mo require nimo usahay og trabaho og Domingo. Pag nagtrabaho ka og hotel, there will be times required ka mo duty og Domingo di ka kasimba. Hotel, airlines, pag ano ka, unsay tawag ana kanang flight attendant, kana dili nimo matag-an nga inig ka Domingo basig tuwa ka sa laing syudad, basig tuwa ka sa laing nasod tungod sa imong trabaho pagka flight attendant. Okay? Nainisulti na ko nini 5 daw ka klase nga trabaho. Ang ako lang may numduman basig 3 o 4. Usa is unsa tong primero? Nagtrabaho kag hotel. Ikaduha, airlines. Ikatulo is kung nagtrabaho ka og mall, SM, Robinsons, Gaisano, kay dili na manira ang mga tindahan pag Domingo. May penalty ang tanang shop sulod sa Gaisano, SM o Robinsons. Pag dili sila mangabli og Domingo, magbayad na sila sa SM or sa Gaisano or sa Robinsons. Kay pag weekends mo na'y pinakakusog nga kita. So kung nagtrabaho ka og mall, chances are duty ka inig ka Domingo. Napailain restaurant. Seldom kaayo ang restaurant nga manira og Domingo kay usually maupod nay pinakakusog nilang kita kay ang mga tao mag family day man pag Sunday. Musimba tingali sa buntag pagkahapon ana musuroy na. So adto na mangaon og mga restaurant, ang uban tingali mga karinderya, ang uban asa sila basta kutob nga dunay kananan, and usually ang Domingo nag-require na og trabaho. I forgot the 5th one. Pero gi-orient mi daan nga dapat mapahibalo sa mga tao nato sa atong community nga pag mangita kag trabaho bantayi daan ng 5 kay maunay mag-require nimo nga mo trabaho kag Domingo unya dili ka makasimba kanunay. Muna nindot jud kung magnegosyo ka. Kay kung magnegosyo ka, ikaw mo ay magbuot sa imong oras. Pero kung manrabaho ka, dili ikaw mo ay magbuot sa imong oras. Nabay tao diha? Di ba? Kung nagtrabaho ka, kinahanglan pa ka mo file og leave para ka makatambong. Banalitan kung dunay conference. Karong August 5 and 6 dunay youth conference. May tagkamutanan maka-attend nini. Adto lang sa Manila ang conference. Sa Cuneta Astrodome. Dito imo makita puno na hangtod 12,000 nga mga batanon magdungan og simba sa Ginoo. Grabe imo jung mabati ang presensya sa Ginoo. Kada tuig katong wala pay pandemic, ang among duha ka lalaki amo ginang dadon dito kay kana makapakalayo man na. Muna gitawag na mog fireplace. Pag muadto magmutambong ka ni anang mga tiguma, pag uli nimo nagpanikad jud ka sa Ginoo, dasig init kay ka sa Ginoo. Gitawag og Campus Leaders Revolution Conference. Karong August 5 and 6. Matay kabalo basig dunay maka-appeal ninyo dinhi. Naay mo ingon kuhit nimo ako'y bahala sa imuhang ticket sa eroplano. So ayaw limitahi ang Ginoo. Ayaw pag-ingon ako'y kwarta brad. Kay ang Ginoo milagroso. Naanyay mo pikpik nimo, moingon nga ako'y bahala sa imong hotel didto. O diduha na, naanay ni pikpik nimo para sa imong ticket, naanay ni pikpik nimo para sa imong pagpuyo didto. Pero ang uban moingon magudana, wa mo kay kwarta. Yung sarado ng pultahan kay imong giunahan si Lord. Pero moingon ka gusto ko ni ana, Lord, gusto ko ni ana, iko'y bahala. Naanyay mo kuhit nimo, ako'y bahala. Nagkuha na kog ticket para nimo. Ay murag walay nagtuo ni ana. Walay ni tuo ni ana, di na may tabo kay way ni tuo. 2 Timothy chapter 2 verse 22 tells us, pursue righteousness, faith, love, and peace along with those. Can you say that word? Along with those. Along with those who call on the Lord out of a pure heart. Sa Bisaya, nagingon tinguhaa ang pagkamatarong, pagtuo, gugma o kalinaw, kauban ni adtong nagatawag sa Ginoo gikan sa putli nga kasing-kasing.
Pamati kay ingon ni San Pablo kang Timoteo, tinguha ang pagkamatarong, pagtuo, gugma o kalinaw, pero ayaw na buhata nga nag-inusara ka. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, importante kayo nga dili ka mag-inusara, ingon niya kinahanglan kauban nimo along with those who call on the name of the Lord. Kauban ni adtong nagatawag sa Ginoo gikan sa putli nga kasing-kasing. So ingon ni San Pablo kang Timoteo, aron nga dili mapahong ng imong kalayo, kabuta unsay binisaya sa purso. Ingon niya dinhi tinguhaa ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug kalinaw, pero ayaw na buhatan nga ikaw ra isa. Dapat mangita kag mga kauban nga parehas pud nimo nagtinguha pud og pagkamatarong, nagtinguha pud og pagtuo, nagtinguha pud og unsa pa ning lain dinhi kalinaw. Dapat mo na imong pangitaon makigbarkada ka og mga tao nga mainiton pud nga nangalagad sa Ginoo. Kay kung ikaw ra usa, you become a prime target of the enemy. Pag ikaw ra usa, ingon ang yawa, nag-inusara. Pakit-on ako ni gwapa. Kanang gwapa nga dakag dughan, igwad og lubot, kanang sigig pakita siyang puson. Nya kay ang mga lalaki, ako ra ning kinupya, dili ako may original ini sa Bacolod na kuning dunggan. Ingon to sa taga Bacolod, ang mga lalaki butakal. Makakita na gani nagbabayag dakog dughan, unya gipakita pa jud ang liki murag alkansiya. Hasta ang lubot na apoy alkansiya. Ambot ngano po na sila nga magsuloban ng mugbo kayo. Ang mga lalaki mo siga ding mata. Tan-awon gina hantod paglabay, tan-awon po ang likod kay alkansiya gud. Gamay ra kay ang lalaki mo ana. Kumuana man na abli gyapon. Ang uban magsulo og sunglasses. Kinsa may nagpakasala sa mga lalaki. Katura po mga babae nga nagpakita og dughan, nagpakita og puson, og nagpakita og alkansiya sa lubot. Ang mga babae kuhitan in tapad. Ayaw pag-ingon ana ha, ayaw pag-ingon ana. Ingon si San Pablo, tinguhaa ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, kalinaw, kauban ni adtong nagtawag sa Ginoo, gikan sa putli nga kasing-kasing. Paul is talking a group that is active about their passion inside, who don't passively wait but actively call upon the name of the Lord. Grupo nga aktibo og mainiton sa Ginoo og dili maghulat, kundi aktibo nga nagatawag sa Ginoo. Dili nato mabaliwala nga may mga tao sa atong palibot nga dili mainiton sa Ginoo. Ato silang dadon sa Ginoo. Pero kinahanglan natong bantayan ang atuang kasing-kasing nga dili matakdan sa ilang pagkawalay pagtagad sa Dios nga mauunya ang makapaluya sa imong espiritu. So if you want to keep the fire of God burning in your life, identify fire extinguishers and avoid them. Ilha ang mga pamawong sa kalayo og palayo gikan nila, ayaw paduol. Mga suod nga amigo, pero dili mainiton sa Ginoo. Natay mga close friends, tingali high school friends, labi na pag high school friends, mao jud na gitawag og BFF. Best friend forever. Naatay mga suod nga mga amigo og suod nga mga amiga, pero dili sila interesado nga mga lagad sa Ginoo. Kay ba mo unsay inyong buhaton? Dapat sa imong kasing-kasing kay suod man na, imo nang i-reposition, imo nang i-relocate, imo nang i-transfer from close friend to friend na lang, dili na close. Dili pud nimo sila isalikway, pero dili na sila mo'y imong ilhon nga imong suod. Ngano man, kay inig ka Domingo, imbis nga manimba mo, manghagad man, saka nga tos bukid, adto tag Claveria, kay nindot kay dito. O niya, mayra ba unta, og 20 minutos rin na, makabalik na yun para makasimba. Pag abot, pag yun dito, di man ka dito pag abot, nga magpa-picture lang, muli na ta kay, naarbay simba alas 3. Pag ang imong suod nga amigo or amiga, magsige ni mo, dala palayo sa Ginoo, ayaw na pakigsuod ni ana. Balhina na siya sa imong kasing-kasing. Dili naka-close. Open naka-open. Ito na lang ka sa friend na lang, dili na close. Pila ninyo andam mo, karong gabi imo nang begin to identify kinsa maning mga tigbira nako palayo sa Ginoo. Dapat imo nang ilhon.
unya imong i-relocate. Walay labot ang magtiayon. Dili kami ingon nga kini akong bana sige biran ako. Dili na ta. Ngita kog lain. Bawal na, bawal kay ingon ang Bible, what God has joined together, let no one separate. Kung pananglitan imong asawa walay gana mga lagad sa Ginoo, imo ginang ampuan. Kay ang Ginoo motubag og pag-ampo. Inigkatog, hulata nga makatulog, inigkatog na ayaw lagtanduga, ilihans ba? Lord, palamguha ragud ni siya Ginoo, palamguha ba? Padamguha og impyerno aron pagmata mahadlok na langit na ang iyang gusto. Ampuin na kana. Pila nyo dinhi minyo, unya wala diri inyo ang kapikas. Pila nyo minyo, wala din inyo ang kapikas. Ana na. Katong dili minyo okay ra, pero katong minyo pero wala dinhi imong kapikas. Kung panalitan tuwa siya sa laing lugar, iyang unlan, ampuin na kaligabi Lord. Inagkatug niya unya, tingalig nagsakay og barko. Di ba? Basig siman. Lord, palamguha si impyerno Ginoo. Aron pagmata og mas buntag mudawat na mangalagad na nimo. Pero kung minyo ka nya imong partner ni adin ni kuhita siya ba inyo mayragyog ni atang duha. Mayragyog ni atang duha kay di na ko magampo og impyerno para nimo. Di na kinahanglan mahadlok. Ingon ang Bible, bad company corrupts good character. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. That brings me to number 2, niyarang ikaduhang yawi. If you want to keep the fire of God burning in your life, here is key number 2. Hang out with fire starters. Barkadaha ang mga nagkalayo sa Ginoo. Ayaw pakigbarkada sa mga bumbero. Pilia ang mga imong barkadahon. Kay dunay ubang mga tao, murag mga bumbero, nagdaladala, nagtubig, dunay mga hose. Gusto kang mag-Bible, gusto kang magbasa sa imong Bible, inyo kasi kagbasag Bible, musaylo ka og langit. Sobrahan ra ka. Para ra na sa mga pari ug madri ang magsigbasag Bible. Oy, tun-i ko no ang Bible, tun-i ang history, do na bay tawo nga ni saylo og langit. Daghan akong nibaw-an, wala makaabot, hapit na unta, pero wa makaabot og langit, pero wa pa joy ni saylo og langit. Napabay tao diha. So pagbantay ka kung kinsay imong mga barkada. Pilia na ako'y gibutang dinhi ngalan. Usa ni ka disciple namo sa Cebu yang ngalan si Carlo. Ingon dinhi pilia si kay ako maning gitudlo gud sa community nato sa Cebu. Inko pilian ninyo ang sama ni Carlo. Oy makakita mo ni Carlo. Pakit-on taon niya mo mga babae, pakit-on ta mo niya sa iyang Facebook account. Wapo. Kog lawas. Single. Ingon ako pili ang sama ni Carlo ngano man nagilom-hilom lang pero dasig sa Ginoo. Napid may usap pulis. Ang iyahang assignment 3 cities away from Cebu City, San Fernando siya na-assign. Usa ka oras ug tunga kung magmotor ka. Iyang ngalan si Paul. So ako sang giingnan pili si Paul kay ulitaw man pud to galing kay dunay uyab. Bisan layo ang San Fernando muadto og Talamban kay iyang kwaon si Carlo kay manambong sila og morning prayer sa River of Life sa ato sa Cebu City. Kada buntag doon na may morning prayer 5:30 to 6:30. There was a time before the pandemic doon na gid may center. Kada kadlawon mag-abot mi didto 5:30 to 6:30. Interesting kay ang mga lagyo maupay sayo moabot. Kanang naara sa duol maoy late. Kabantay mo ni ana. Tinuod ba na dinhi sa butuan? Unya kanang late mo abot, mao pa joy magdali og uli. Ako ning hangyoon unya si Brad Boy nga butangan na ni dinhi og koral. Unya remote control dili mablihan ang pultahan mintras wala panahuman. Aron walay mo iskapo. Kay kanang mga late magdali uli pag ingon manindog ta, pag ingon magampo ta di mamiyong tanan. Sugod lig atras. To ana dayon sa pultahan. Pag kahuman nimo gampo wa na kay imo pa unta tong lamanuhon nawala na. Kulbaan ka kay abi nimo nag-rapture na ba ni saka na sa langit. Nya kitang tanan nabilin siya raig na langit. Di ay nagdali. Ingna imong tapad be ayaw pagdali. Pilia ang imong barkadahon. Ang imong barkadahon kanang mga mainiton sa Ginoo. Basta mainiton sa Ginoo, ang layo para niya duol, ang lisod para niya sayon.
Pero kung walay kalayo, bisag duol para niya layo. Bisag sayon para niya lisod. Unya kung dunay amutan, bisag barato ra kaayo, pilay amutan, libre. Hay kamahal. Libre na gimahalan pagyod. Unsan lang ka kung doon na pagyoy amount nga amutan. Basta lagi walay kalayo, daghan kaayo og rason. Pero kamo nga niya din nagkalayo jud mo kay wala man mo mihatag og excuses. Tingalig doon na kay trabaho pero niya kakaron nga naman. Tungod kay dunay kauhaw, dunay kagutom, dunay kainit, dunay kadasig ang imong kasing-kasing. Amen. There was a time in the life of Elijah that he felt he was the only prophet serving the Lord because the Israelites killed the other prophets because they were afraid of Ahab and Jezebel. Abi ni Elijah, siya na lang ang nabilin. It says in 1 Kings chapter 19 verse 14, Elijah said, "Oh, I am the only one left." And God responded to him and answered him and said, "There are about 7,000 others who had not bowed down to the idols of Ahab and Jezebel." 1 Kings chapter 19 verse 18. So dapat dili ta 1 Kings chapter 19 verse 14. Unya, the second one is 1 Kings 19 verse 18. So upat ka bersikulo. Dapat dili ta magbaton og panghunahuna nga kaya ra nako ni basta ako lang isa. No. Pag ikaw ra usa mga lagad sa Ginoo, you become a target of the enemy. And the devil has already been here for more than 2,000 years. Na master na niya tanan niyang mga pamaagi sa pagbira nato palayo gikan sa Ginoo. Timan sama ra nag-uling. Nga kung tanang uling nagbaga unya magtapok sila magsilaob na. Pero bisag unsa pa ka kadako ang kalayo sa imong kasing-kasing. Pag mubuwag ka sa mga laing nagkalayo para sa uling nga imong gibuwag gikan sa nagdilaab nga mga uling, it's just a matter of time that one single coal, even if it's burning, it will burn out, mapaong rana. Pero kung magpabilin ka, makiguban ka ni adtong mga nagsilaob, nagdilaab pod sa Ginoo, dili ka mapaong kay matakdan ka sa ilahang kadasig ug kainit. We should not have that only me syndrome. There's always someone on fire for God. Yes, even in your community, there is a group of young people, young men and young women who are on fire for God, and you should connect with them. Napabay tao diha. They may not be as loud as you or even dressed like you, but they have some fire burning within them. Go catch up with them. Two believers will always be better than one. We need other Christians in our lives to keep us on fire for Jesus. Pero timan ipod, dili pod tanan nagsilaob para sa Ginoo. Ang imong pilion kanang nagsilaob para sa Ginoo. If you want to keep the fire of God burning in your life, number 1, hang out. Ano sa itong primero? Avoid fire extinguishers. And number 2, hang out with fire starters. Number 3, invest into fire. Pamuhunan sa kalayo. Dunay mga tao nga nasubrahan kareliyoso nga mag-inusara. Sometimes we can get so religious and zealous that we isolate ourselves in God. There's a danger in that. The enemy would love for us to believe that we have monopoly over God's word and that everyone else is wrong. Pag mag-inusara gani ka, diha musugod ang garbo, mudako, kay magunahuna ka, ako joy pinakamaayo dinhi sa EGF. Ako joy pinakadasig dinhi sa EGF. Ako joy sinaligan dinhi ni Brad Boy. Pag nag-entertain na gani ka ni ana nga superstar mentality, mudako imong ulo pero cute imong heart. Kita na mo mga tao nga dagkog ulo. Mas dako pang ulo kaysa ilang lawas. Kanang gitawag og hydrocephalus. Abnormal. Ayaw gyud itugot nga mudako imong ulo nya cute imong heart kay mahimo kang abnormal. Dili man tingali abnormal physically pero abnormal spiritually. Kana bitong feeling nila sila pirmi mo ilabaw. Dili nakabalong mamati. Kusultihan gani nimo na adyo pirmi ikatubag mga tarungan.
Dapat dili ta ingon ni ana. Ingna imong tapa dapat dili ta ingon ni ana. Nag-ingon ang Proverbs 27 verse 17. As iron sharpens iron, so one man sharpens another. As iron sharpens iron, so one man sharpens another. Sometimes I come across with someone who don't want any other preacher preaching to them. Ingon nila, bantay mo nini, ako wa jud ko ilaing basahon Bible ra gyud. Di ko mabasa og mga Christian books. Bible ra gyud. Kanang tawo nga Bible ra gyud iyang basahon, mahimo ng kulto. Kay di man kabalo mamati sa uban, siya ra man jud pirmi. Mao ni giingon sa Ginoo nako. Kadungog na mo anang mga tawo nga pirmi ingon, mao ni giingon sa Ginoo nako. Ikaw kunoy akong maasawa. Tubaga dayon, ikaw ra giingnan sa Ginoo, ako wala. Kamo na lang duha ni Lord. Nay uban may kay mo manipulate. Hoy, giingnan ko sa Ginoo nga imo kong tagaag kwarta. Tubaga, ikaw giingnan ka sa Ginoo, ako wala. Didto pangayo sa Ginoo og kwarta. Uy, naay mga tao ingon ana, gamiton ang Ginoo, gamiton ang Bible, pero dili mamati sa uban. Pagbantay ni ana mga tao ingon ana. Muna dapat nagbasa tas Bible kada adlaw, pero open pud ta magbasa og laing mga libro. O kaganihang udto, gi-invite me ni Ate Chinchin ninyo panito sa ila. Ang akong mata naghangad-hangad dayon dito ibabaw sa TV kay mga libro man dyan ang akong tanaw. Uy, ingon ako na siya Tami Tini. Uy, na siya John Bieber, pareha mi og mga authors and writers. Kay kana sila puro na ang gisgutan ana kalayo sa Ginoo. Ingon din ako, ingon siya, ang uban akong libro brad to ani Papa to asa balay daghan kayog libro, ugma na man ko dito, mangukay pog kog libro dito. Dapat open pud ta magbasa og mga libro nga gisulat sa mga alagad sa Ginoo nga nagkalayo diha sa Ginoo. Kay inigbasa nimo ana sa ilang mga libro, dunay impartation, matagdan ka sa ilang bisag gibasa ra na nimo. Kay di man ta makapamati nila kay tuo man sila sa laing nasod. Pero kanang ilang mga libro or adto mo sa YouTube, no? Tan-awan ninyo na kanang si I always forget his name from Florida katong nagdala og bitin sa stage, si Jensen Franklin. Kana pamatian na, di ba kay kana nga preacher nagkalayo na muwali, di na kabalo muwali anang maayong gabi ato murag way kayo. Dili sing ana paggikan sinugdanan hangtod sa katapusan nagsilaob nga preacher. O kana si Stephen Furtick, kana si T.D. Jakes, mao nay mga tawo nga nagkalayo pag mamati mo ana nila, matakdan mo sa ilang kalayo. Na kung di mo katanaw sa YouTube, na ay mga libro nila, pag imo nang basahon, makadawat ka sa ilahang kalayo, ma-impart diha nimo, nga ikaw pod magsilaob og magkalayo. Napabay tao diha. If you want to keep the fire of God burning in your life, invest into the fire. Remember, it's easy for the devil to tempt you when you are isolated and you are alone. Si David sa dihang nahagbong siya sa pagpakasala. Ingon ang Bible, kung imong basahon ang story, it was a season where kings would go to war. Panahon to nga ang mga hari mukuyog sa ilang mga sundalo og makig-away. Wala siya ni uban, nagpabilin siya, siya rausa sa balay. Paggawas niya ng hapon, diha siyang balkonahe, tanaw siya. Pagduko niya ngadto sa ubos, kay siyempre palasyo siya nagpuyo na siya sa babaw. Kita niya na may gwapa kaing babaeng naligo. Ni andar yang pagkabutakal. Pari na diri sa palasyo. Gipatawag, gidala nga to, bisag minyo. Gihilabtan niya, na mabdos man. Pakibaw niya na mabdos, gipatawag niya ang bana, kay tuas gubat, papauliya. Pag abot na pagulis bana, dito pauli, nga to sa inyong balay. Kay para, iyang hubog, para pag mahubog, mauli, pag abot ito, mudog sa asawa. Naunsa maning sundaluha, nga loyal man kaayon niya. Inya dili nako maako, nga muuli ko, makigdog sa akong asawa, akong makauban to sa gubat. Wa siya muli, di ara sa pultahan sa palasyo na tuog. Ingon nas David, problema gini. Nagdako naman ang tiyan sa asawa. Nya, wa gud mo dog ang bana, di. Katag ng istorya nga ang hari mo ini dog niya na. Iyang gipadala og balik ngadto sa gubat. Ngadto sa gira. Nya iyang giingnan ang pinaka-leader niya dito sa gira nga ibutang gina dito sa front line aron mamatay na. Tanawag unsa ka ngilad og ginahuna og tinguha.
Tungod na nahitabo na nga nahagbong siya sa pagpakasala, kay naginusara man siya. Kung nakig-uban pa to siya dito sa iyang mga sundalo nga puro mainiton nga nakig-away sa ilang mga kaaway, dili to siya matintal sa pagpakasala. Muna mga lalaki, mga babae, pagbantay mo, mag-inusara na gani mo, or kamo na lang duha, lalaki babae, kamurang duha, wa mo'y kauban. That becomes a breeding ground for the devil to put you down. Napabay tao? So don't get spiritually religious where you find yourself always all by yourself kay ang imong pagtuo, ikaw ra jud mo ay maayong laki. If you want to keep the fire of God burning in your life, invest into fire, mamuhunan ka. Kung dunay mga, para sa ito, bago lang mo naghimo og fire conference, may bayad to, wala? May bayad, wala? Ang uban mingog wala. Basig doon ay may bayad para nimo. Moto para nimo wa ka kabayad, dilibre ka. Pero doon na bayad. Pag naay mga tigom nga ingon ni ana, bisag doon ay bayad, pamuhunan, pag-invest para sa imong kalayo. Pila ninyo naka-attend? Pila ninyo gusto ninyo kada semana ingon ato? Pero dili ito mahimo kada semana, dili sayon magpa-organize og ingon ana nga kalihukan. Pero kabantay mo nganong gusto ninyo kada semana ingon ni ana, tungod kay makalayuhan man ta. Nainumdum ko in 2002 doon na may bisita ang Amerikano. Migo ka ito ni Father Tito Hiron. Father Tito Hiron, ang na mo kaabot kay mga batanon mo. Pero silang chinchin, mga bata pa, mag-anian to permi sa butuhan, pari nga nagkalayo sa Ginoo. Nasa amigong Amerikano nga magadtuan og Cebu. Pag moadto tog Cebu, naagi to sa Father Tito, permi sa kiliran niya, magtindog ra ito, di mo lingkod, kay mag-anaw, magsigtanaw sa mga batanon kung mainiton bang namati. Kini nga Amerikano, nagdala og 51 ka mga Amerikano. 5 sila ka magwawali. Ang ilang gihimo, kada gabi 5 dungan, kay 5 man sila ka magwawali. Nagporma sila 5 ka team, kay 51 man sila. So kada team, napulo. 5 dugan youth rally in 5 different places for 5 days. 25 youth rallies in 5 nights. 5 ka sound company akong giabangan. Kay dungan man, naay dito sa Talisay, naay sa Cebu City South, Cebu City North, naay sa Mandawi, naay sa Lapu-Lapu, kay 5 man ka grupo. Nag-abang kog 6 ka van. Kay ang 5 ka van, ang 5 ka team, ang usa ka van akong service. 11 sila kaadlaw sa Cebu. Grabe, ingon na dito ang mga batanon, 2,000 Cebuanos volunteers. Ang uban nila, interpreter sa mga Amerikano, kay muadto mga eskwelahan og adlaw, pagkagabi murag mga concert. Nagdala man to og singer nga from America, may kay manganta. Ingon na ang mga team, pagkahuman gyud, after 8 days, ang midawat sa Ginoong mga batanon, 13,000. Ingon dayon nila nako, Brother Siki, next year na pud ato na puning buhaton. Ingon ako, kamo na lang. Kay tulo pa lang kaadlaw, perti na nakong kapuya. Kung magtindog ko nga akong feeling galinog. So kinahanglan maglihok-lihok jud ko para di ko malipong. Muana na gani ko, galinog. Perti na nakong kapuya. Kay sa buntag, mangadtog eskwelahan, pagkagabi, mangadtog kada gabi, gabalhin may og laing barangay gym. Kana bitong mga basketballan nga gym. Dito mag-set up og lights, mag-set up og sound system, nya manganta, nay manayaw, nya magwali sa pulong sa Ginoo. Ang Amerikano mo'y muwali. Kada gabi ingon ni ana, pag-abot na sa pag-abot na sa ika-11, manguli na sila, nag-meeting na. Ila kong ipaapil sa meeting, ingon na sila, we want to thank you, brother, for hosting the event. Ingon ako, I was so happy when you came 11 days ago. But I am more happy that you are already going home tomorrow. Ila kong gilabay og tissue paper, napkin, murabag ilarang pasiaw ba. Ko kay gikapoy na ko, panguli na mo. Pero ang uban gusto gyud buhaton kada tuig. Kamo tingali gusto ninyo kada semana dunay fire conference. O kung kay bawo lang mo unsa ka kapoy, pero ganahan ta nga permi natong himuon ngano man tungod kay makadala og kalayo nato. Di na lang ko mangutana ni Chinchin pilay gasto, pilay abang sa sound system, pila ang abang sa venue. Libre ang venue, na bayad. Na ay bayad. Ang sound system, ay wala na sound system karon nga tag 10,000. Kung 10,000 inyong abang, ako nang abangan dito sa Cebu. Kay doon ako i-conference karong July 8, kay ba mo pilay abang sound system, 145,000. Gusto ka ilis ang trabaho?
Kaya ba mo pilay abang sa venue? 288,000. So venue pa lang og sound system, 400,000 na. So among registration, tag 250 pesos. Pila inyong registration sa fire conference? Adto mo sa Cebu, kay mo pliti pa mog barko, aeroplano, bayad pa jud mog 250. Kanang 250, walay kaon, walay puyo. O mangita pa mog puyo-anan, o mangita pa mog pagkaon. Pero ako mong magarantiyahan, pag muadto mo, pag uli ninyo, nagkalayo mo. Amen. Kinahanglan kabalutang mamuhunan. Dili kay ana, manay bayad, di ko mo apil ana. Permi lang ka naghulat og libre. Kung permira libre ang imong gipaabot, chances are mapaong ang imong kalayo. Kay dili tanang mga nindot nga butang nining kalibutan na libre. Kasagaran sa mga nindot kaayong mga butang dunay bili. Napabay tao diha? Tanawa ng nindot kaayo nimo nga cellphone. Tanawag barato ba imong palit ni ana? Dili ba ang mga nindot kaayo labi nag iPhone kanang bag-o na karon unsa na tulo na kabuok kamera sa likod. Tag 50,000 kapin. Yun ako, ay palit na lang ko og Samsung nga tag 10,000 or 15,000. 5 pa kabuok ako mapalit sa akong. Pero uban mo palit gid ang tag 60,000 ang pinakabag-o murag 70,000 man tingali kapin. Kay ang mga nindot kaayong butang nining kalibutana dili libre. O kung gusto kang magsilaob o magdilaab para sa Ginoo, ayaw paabot og mga libre nga tigom kay usahay. Doon na may mga tigom nga walay bayad, napay libreng kaon. Libre pa kaon, nya napay panghatag tingali. Libro daghang pag-giveaways, pero pag uli nimo wa ka nagkalayo. Pero kanang imong gibayran, kay ba mo nganong makakalayo nato? Ingon manggod ang Bible, kung asa ang imong bahandi, tua imong kasing-kasing. So kung walay kwartang migawas, wala po'y kasing-kasing nga nigawas. Kay ang imong kasing-kasing musunod naman sa imong kwarta. Pero sa dihang dunay bayad, para atong fire conference, pilay bayad? 35. Abi na kog tag 100. Pero kay estudyante, 35. Tanawa kung pila ka book ang nakalayuhan niya dito. Pila ninyo dito? Pila ninyo? Bugat ng kamot, di na mo isa. Ikaupat. Unsa tong number 1? Avoid fire extinguishers. Number 2, hang out with fire starters. Number 3, invest into the fire or into fire. Number 4, feed your fire. Sugnori ang imong kalayo. When you get home, you've got to have a fire feeding device of your own. Nga naman, you cannot solely depend on your leader or your worship leaders. Ako nang giingon kaganiha. Make it a habit to read God's word every day. Don't sleep without the little something engaging in your heart to give you extra mile for God. I don't have the verse here, but there is a verse in the book of Jeremiah that it says that, when the word of God came into him, it was like a fire shut up in his bones. Si Jeremiah, ingon niya, sa dihang nakigsulti ang Ginoo niya, nakalayuhan siya pag-ayo nga iyang feeling ang kalayo diha gyud sa iyang mga tiil nga andam kay siyang mudagan para sa Ginoo, dili palayo sa Ginoo kundi magpaduol sa Ginoo. Leviticus chapter 6 verse 12 and 13. Nag-ingon din meanwhile the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offerings on it. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. How many times? Unsa daw ang dapat all times? The fire on the altar must be burning at all times. And then it says the last statement, it must never go out. Dapat ang kalayo sa altar sa atong kasing-kasing, dapat dili gyud mapaong. Aron dili mapaong, kinanglan andam ka mamuhunan niya na. There will be times it will require you tingali pamliti. Tingali ang libre tigom, ang pag-ani dinhi, pagtambong dinhi libre, pero ang pagpaingon dinhi ni sakay tingali kag jeep, sakay kag tricycle, nagpahatod tingali kag motor, ni konsume og gasolina. Pagkambaratuhan na ra ba karon sa gasolina og sa diesel?
Kinahanglan andam kang mamuhunan. Ayaw paghulat ni anang libre. Kay usahay ang libre walay bili. The last one. If you want to keep the fire of God burning, make fire your life theme. Make fire your life theme. In other words, make it the center of your life. Live life intentionally. Be passionate for God. Parehas bitaw anang mga hilig og basketball. Nami mga batanon dito sa Cebu City sa atong community. Pag Domingo sa buntag di manimba. Yung sa Brad, wa may ikapliti. Pagkahapon doon na may basketball amo mga batanon. Pag abot dito sa basketballan, nagtaksi. Gaaso-aso akong ilong. Kung ganyan buntag, wa mo manimba ang inyong rason, wa mo ikapliti, pero pag basketball, nakataksi. Mga hilas pobre. Wa ikapliti paingon og simba, pero doon na ikataksi paingon sa basketball. Ngano man, basketball man gyud ilang passion. Kanang yung mga hangol og basketball, bisag init pa na kayo, mudua nagbasketball, di na nila panambalingon ng init. Bisag layo kayong liga tuwa sa unsa nang unahan pa sa unsay primerong lungsod, paingon ngadto sa unsa tong giadtuan nako nga layo kayo dinhi gikan dinhi sa butuan. Mangagoy. Bisag tuwa pa sa bislig ang duwa sa basketball. Paghangol na og basketball, pag basketball mo na iyang passion, mo itima sa iyang kinabuhi, ay sa mga basketball player, walay layo. O nami pag umangkon, maabot og layo kayong lungsod dito sa Cebu, basta dunay liga, pista dito anang lungsura, unya dunay liga, ato na iyahang grupo, nagduwag basketball. Way layo, basta mo na imong passion. Dapat pag-abot sa Ginoo mao nay pinaka-passion nato aron nga bisan og asa bili lang diri sa butuan kung tuwa sa Cagayan ang panagtigom dili ka moingon ay layo man to kay pag maunay imong life theme walay layo, walay lisod, walay imposible because that is your life passion. When the fire of God is your theme, it affects every area of your life. Your Facebook and your Instagram will even be affected. Makita nimo ang tinuod nga nagkalayo para sa Ginoo. Tan-awa ilang Facebook. Compare na TikTok. Unang sa nang kata. Makalagot kay naaro ba pirmi sa imuhang unsay tawag ana kanang sa imuhang news feed. Kung sao mo pagtangtang aning mga malabyan na ba nimo kusog ra ba kaig music? Makita nimo ang nagkalayo sa Ginoo kay ang naa sa iyang Facebook kung unsay ginahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa uban unsay ginahimo sa inyohang community. Pila man ninyo dinhi sa inyong Facebook gina-share ninyo ang EGF. Makita ba sa inyong Facebook? Kaganihan, naka-live streaming ko na to pero dito rin sa Messenger. Gipang-share ba ninyo ang picture sa inyong fire conference? Ganiya, gitanaw na ko, daghang kayo dito. Ang uban ninyo, wa mo kabalo, gipicturan mo kay gapiyong man mo. Kini mga kamera, mangita man nagpiyong. Kay kung makakita gani mo, ano na yun? Nga dili na pwede para sa ato ang mga community Facebook page, kanong mga pa-cute-cute. Ang ibutang dito, kanag yung naghilak na nagdayeg sa Ginoo. Ang uban kay, pakita lang na yung camera. Di na noon i-post. Kaya basta magpurma-purma, magpa-cute. Di na i-post. When the fire of God is your theme, it affects every area of your life. Your Facebook, your Instagram quotes, even your bumper stickers, the magnets on your refrigerators, they all inspire you to run after God even more. Napabay tao diha? So I would like to challenge you. Keep the fire of God burning. But the best way to do it is to come to the Holy Spirit because He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
ingon si John the Baptist pakakita niya kang Jesus, that here is the Lamb of God who will baptize you with the Holy Spirit and fire. So karong gabi, what we're going to do before we go to the next session, I want all of us to stand up. I'm going to ask the worship team. I don't know if they know this song. If not, I will ask Pastor your Ate Gina to grab one microphone and help me with this song. Kay ganiyang hapon, we wanted to sing this song. But I was told nga wala pa daw ni nakanta din. But I think you are familiar with this song. It says, like a fire shut up in my bones, I want the world to know. Do you know this song? How many of you know this song? Sige, atong simbahon ng Ginoo nini. And then I want you just lift up your hands to the Lord. Let's just ask the Holy Spirit, Lord, fill me with the fire of the Holy Spirit even now. Some of you have been baptized in the Holy Spirit. God has given you the gift of speaking in tongues. You know, the Bible says that we build our faith by speaking in other tongues. And Paul said that when you are praying in tongues, your mind is unfruitful, but it is your heart connecting with God. You are communing with God. And so we will sing this song, and in a little while we will be worshiping the Lord in the Spirit, speaking in tongues and other languages. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all I want. Jesus, I'm desperate
Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate. If that is the desire of your heart right now, Jesus, I'm hungry. you're saying, Jesus, I am desperate for you. I'm hungry for you. Jesus, I'm longing. I'm longing for more of you. For you. 'Cause Lord, you If you want more of God in your life tonight, don't just stay there where you are standing. I want you to come forward. Ang imong pagduol nga nistubangan, himoa nga imong lakang sa pagduol diha sa Ginoo. And you're saying, Lord, I want more of you. Jesus, I'm hungry for more of you. Jesus, I'm thirsty for more of you. Gusto ko ginugdugang pa nga kalayo sa akong kinabuhi. Aron magmainiton ako, Ginoo, sa pag-alagad kanimo. Og dili lang ako, Ginoo, bisan kinsa akong mataparan, bisan kinsa akong maistoryahan, bisan kinsa ang akong malamanuhan, Lord, sila makalayuhan usab diha sa Ginoo og mga lagad kanimo nga mainiton. So Jesus, I'm hungry, I'm thirsty, I'm desperate for more of you tonight. Fill me with your Holy Spirit. Come on, as you come forward, lift up your hands and just begin to speak in the language that the Holy Spirit has given you. Samalara makarabayande, Rabalalala masadamaramanande. I'm hungry for you. I'm thirsty for you, Lord. Ramasalarabadalalalamanande. Let the fire of God come upon you tonight. Receive the fire of the Holy Ghost. Fire. Fire of the Holy Spirit in your heart. Let the fire come down, Lord. Fill every temple with the fire of God. I'm hungry. I'm thirsty. I want more of you, O God. Saturate us, O God. Fire. Let your fire come down. Let no one be spared, Lord. Let everyone be filled with the fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire. Receive the fire. Tell the Lord, Lord, I want more of your fire. I don't want to grow cold. I want to be on fire for you. Set me ablaze. Rabakalarabaya rabaho. Rabadalalalabayande. Sadalarabakaya lalalamanande. Labarabaya dabalalalabakadando. More, Lord, more of you. More of you so that less of me. Rabalalala makayana manando. Fire from heaven. Fire from heaven. Everyone. Let no one be spared with the fire of the Holy Ghost. Rabakala rabakaya baraba. Saturate us, O God. Rabakalalalalalabadande. Lord, gikan sa atubangan hangtod sa kinaglikuran. Gikan sa wala hangtod ngadto sa to. Receive the fire of the Holy Spirit. Saturate us, O God. Saturate us, Lord, with the fire of heaven. Let us burn for you.
Rabakala ramanya nana ramana masada barabadande. Rabakala rabayande. Labarabakala rabadala rabadam rabadande. Oh, rabakala rabalala la 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 mayande. Rabakaya dabarabakada balarabayando. Jesus, I want more of you. Lord, help us to realize we need your fire every day. The world and the devil is doing everything to extinguish the fire. But Lord, we will draw more closer to the fireplace every day, so that this fire will keep burning every morning. It will never run out, Lord. But this fire will keep burning inside of us to set us ablaze for you. Aron mainiton ang among pagalagad kanimo. Madasigon, malipayon kami nga mga lagad kanimo. Tungod sa kalayo sa Espiritu Santo sa Dios nga nagapadilaab sa among mga kasing-kasing. Lord, dili lang karon nga gabi. Ugma buntag sa iyo, Ginoo, we will seek you. And your word promised that when we seek you with all of our hearts, we will find you. And you are, O God, the fire baptizer. We will keep burning for you, O God, so that more people will be set ablaze for Jesus. Manakod kining kalayo nga niya kanamo, ngadto sa ubang mga batanon nga mga lalaki, mga batanon nga babayi, Ginoo, mainiton, madasigon usab sila nga moalagad kanimo. Salamat kaayo, Dios. Salamat kaayo, Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Can you give the Lord a very loud hand of praise? Sige, palakpakin. Hallelujah! Salamat, Lord! Amen.